Hello, pwede magtanong. Anong ulit yung intro ko before? Hey guys, this is Will. Who's still gonna keep it real in this new episode of my podcast. Wow, podcast. But yeah, anyway, I remember nung high school, meron kaming student teacher or yes, teacher practitioner siya. Student teacher ang tawag namin nun that time. Tapos she said, ewan ko kung kinote niya to from a philosopher or like a known person. She said, life is a matter of choice. Life is a matter of toys. Hey, what's up? Kung narinig nyo pa to yung mga high school friends ko or like classmates ko. Sobrang core memory nung phrase na sinasabi niya, na sinabi niya noon. Tapos, ayun, na-realize ko lang to nitong lately lang while working. Yes, may mga overnights kasi ako. Dito ako masyado nakapag-isip kaya I like overnights in this part of my job. Kasi tahimik, ganyan. Tapos you get to think while working, ganyan. Ewan ko kung ano ba siya, good thing ba siya, ganyan. But anyway, still keep on track naman about work. But let's not talk about work. Okay, okay. Pero yun nga, na-realize ko lang yun or na-remember ko yun, yung quote na yun from her. Tapos, I can say na partially before, or siguro kung yung younger self ko, mag-a-agree sa kanya. Kasi syempre mamaya magaling siya mag-explain. But at this point of my life, as someone na, alam niyo naman, sobrang vocal ko and I have a distinct, or di man distinct, different ka. I mean, different point of view now. I would say life is a matter of perspective. Yes. It's not just about choice. Kasi, for most part, or like a lot of people, hindi nakaka-experience na magkaroon ng choice. Actually a privilege to have a choice. Yes, it's a privilege to have a choice. And I don't know if you have seen my reel. May pinost ako noon na parang at this point of my life, I'm willing to pay extra just to go home for my transpo. Kasi kunwari pag may bad weather, ganyan, malilate ka, ganyan. And I acknowledge the fact that it's actually a privilege to do that kasi not everyone can do that. Pero ako as someone na lumaki bilang commuter talaga, I know how it feels to be stuck sa traffic for hours and to get ready for a couple of hours um, just to make it ng 8 AM na makapag-arrive ka kung ano man yung need mo ma-arrive na time, na magre-ready ka for 2 to 3 or 4 pa hours just to be there. And yun lang yung mga certain evidences na live experience ko po na minsan wala talagang choice kundi maano ka mag-i-take mo yung public transpo and all. And I'm not just talking about na personal experience ko but more of yung population ng especially sa mga kababayan, ganyan. Kasi lately, 'di ba, ang daming nangyayari or like series simula nung pumutok na naman yung balita ng corruption. Ewan ko, it's kinda saddening to realize na hanggang kailan pa natin 'to pag-uusapan, hanggang kailan pa natin ma-experience yung corruption. Pero what I'm trying to tell you guys is yung recent, 'di ba, from the flood control projects issues and all. Let's talk about that. Yes na wait lang, can I just say meron akong friend na nagulat din siya na parang ang dami mo namang say or like, wow, sabi niya ang exact or like non-verbatim na sinabi niya is that, "Wow, updated ka pa rin, sa nangyayari ganyan kasi ang dami kong take and all." Yes, I am still updated kasi hindi ko kayang i-let go. I literally depend my life for a while. Me moving here in CA literally depended my life sa result ng election before ko i-take yung mga process ng ganito ganyan. Kasi I was that really hopeful sa better change, sa better society kasi I know my vote counts, my decision counts, and confident enough ako sa mga decision ko sa pagboto before. But anyway, yun nga, updated pa rin ako sa flood control and etong November 13 na rally. So, from flood control, ganyan, meron, di ba, may mga certain angles na nangyari sa rally. Kasi di ba, most often than not, most people would judge people na nasa rally. Bakit sila nag-iingay, ganyan, puro reklamo, ganyan. Ang daming mga
nagdi-disagree ganyan without thinking or like without seeing that perspective or point of view or that angle of those people na bakit nga ba reason natin, bakit ba may mga nagrarally, bakit ba may mga nagpoprotesta, kasi hindi ba ang reason nun is may maling nangyayari sa society? Do you think may magrereklamo kung walang problema sa society? Well, in fact, ang gusto kong i-point out is that yung angle nung mga youngster na yung mga sa ganyan, yung mga gumagamit ng mga ganong lengguwahe o wika ngayon ng mga bata, ang dami kong nakita or ang dami mga tao na nagja-judge na they call it riot. Even politicians, nililabel nila na nakiriot lang yung mga ganong klase ng tao. And inaano sila, sinisegregate sila, parang hinahanay sila sa ganto. Ito lang sila, ganto, ganyan. Hindi dapat sila nandun kasi parang ano, parang inaano nila is, alam mo yung parang minamalit na nakisali lang, ano bang alam niyan, without thinking na iba kasi yung perspective din nila, and yun yung mga tao na most of the time wala silang choice sa mga day-to-day life nila. For example, wala silang choice kung ano yung kakainin nila. Wala silang choice kung ano yung bahay na matitirahan nila. Wala silang choice kung ano yung damit na masusuot nila. Wala silang choice kung ano lang yung trabaho na meron sila. So, sa mga experience na yun, doon mo mapaprove na hindi siya laging, it's not always about life is a matter of choice. Kasi nga, minsan, mahirap man tanggapin, pero yung life na binigay sa atin, and I hope I don't say this in a boastful or like elitist way, minsan kasi yung life na binigay sa atin, challenging enough na. What more pa, yung mga tao or like yung sistema na kinabibilangan natin is nagpapahirap pa sa atin. So, ang pangit sabihin na nakirayot, ganyan. Kasi, ano eh, kabilang sila, kasama sila sa pinaglalaban natin. Hindi ko alam kung naiintindihan ko yung point. Naiintindihan niyo yung point ko na kasama yan sila ha. Pati lalo na yung ano, yung may naano nila na may nagreklamo about fishball, ganyan. Itaas yung presyo ng, ay, ibaba yung presyo ng fishball, ganyan. Uy, kasama yan si Mang ano sa tapat ng school nyo, si Mang ganto, si Kuya ganyan, si Ate ganto. Kasama siya sa pinaglalaban natin. So, there. Na-point ko na yung iba yung um, perspective ng mga tao. So, kabilang sila sa lalaban din natin. And, right now, can you see? Eto, diba, Christmas na. Yes, lately na naman, meron naman pumutok na balita patungkol sa 500 pesos. Kasya daw ang Noche Buena for 500 pesos. As someone na lumaki sa hirap, yes, I didn't came from a well-off family and I know how it feels na kung ano lang, yun yung sinasabi ko, may mga certain experiences din ako, live experience ko na kung ano lang yung maihanda, kung ano lang yung meron dyan, grateful. Yes, totoo naman, naging grateful ako. But, when you think about it in a wider perspective, hindi ba responsible din yung mga tao or mga nakaupo sa posisyon na dapat hindi ba tinutulungan natin yung mga mapatrabaho wise, yung mga tulong na ganyan, mga tulong na pahirapan na mapagkuha. Sa most of the time, papapilahin pa, couple of hours, ganyan, tapos gagawin sa maliit na covered court, sa City Hall, ganito, ganyan. Nagagawa nyo nga magpunta-punta sa eleksyon ng bahay-bahay, nagagawa nyo nga sa mga estero, nakakapunta kayo, nakapagsabit kayo ng tarpaulin na hindi nyo naman tinatanggal pagkatapos ng eleksyon. Anyway, balik tayo sa Noche Buena. Sobrang sad nun, sobrang hindi ko alam kung paano siya i-describe na nakakagalit siya at the bottom of it to realize na minamaliit nila yung mga tao. What do you mean gusto nyo mag-settle yung mga tao sa ganito kakatiting na pera? Yes, pera siya, binavalue siya ng mga tao, lalo na kung walang-wala ka talaga. Pero, ang pinanggagalingan nun, minamaliit nila yung mga tao kasi they want them to settle sa ganitong budget lang, sa ganitong life lang. Kasi kung ililimit mo, let's say for example, 500 cash na yan sa ganito ganyan, hindi ba pangmamaliit din yun? Kasi hindi nila gusto na maka-experience ng magandang buhay or like sinasanay nila yung pag-iisip ng mga tao na pagkasyahin kung ano yung meron. Hindi eh. In the first place, hindi nila may experience yun kung
hindi sila biktima ng sistema. Trabaho, yung mga ganong klase ng tao na nakaka-earn lang ng ganito kakarampot ng pera, may choice ba sila kung ano yung trabaho na meron sila? Siguro for some meron, pero ang daming biktima na wala eh. Kung ano lang yung trabaho na meron nandyan, yun na lang kasi yun yung to make their ends meet. Yun lang yung makapag-provide sila sa kanila, sa family nila. And I really, really respect those people na malinis pinanggagalingan ng trabaho kahit na hindi ginusto nila. Tapos yung mga hindi natutulog, yung mga sa palengke nagtatrabaho, yung mga nagtitinda ng isda, yung mga sa street, ganyan, yung mga nagwawalis, ganyan. So nakakainis na nakakasad kasi bakit gusto nyo mag-settle or like ano, hindi ko alam kung paano gaguhin yung mga tao na pagkasyahin yung ₱500 para maghanda. Eh, kahit nga sa pang day-to-day ng gastos parang I don't think kasya pa yung 500 lalo na kung yung mga tao is family of how many? 4, 5, 6, 7. Do you think 500 is enough? Kahit nga before, 'di ba, sinasabi nila may certain amount sila na sinabi parang around 50 something or 60 something basta walang 100 na amount na kasya daw yun pang isang araw pagkain. Eh, pag bumili ka nga ng ulam para sa karinderya, bumili ka ng ulam sa karinderya 35 na. Oh, pang isang ano lang yun, may kakarampot ka lang ng karne or gulay man. Hindi siya magkakasya sa pangkalahatan. So, anong point ko kung ba't ko na biglang naging political, ganyan, ang dami ko sinasabi. Kasi, kung hindi mag-change yung perspective ng mga tao, lalo na sa mga nakaka-experience ng ganito, kung hindi natin siya maiisip na, oh, wait lang, oo nga, no, like, i-consider natin yung mga point of view, yung mga yung sta na ganyan. Consider natin yung mga live experience lagi. Consider natin yung mga population ng mga tao na nakaka-experience na ganyan. Wala siyang mangyayari. Wala siyang mangyayari. And ba't ko siya sinasabi? Feeling ko kasi ang first thing to change your perspective, medyo ano tayo, mag-sway mag-slow down na tayo about sa politics is that first is it's your own responsibility to be aware um of your community. Nag-start muna tayo sa community. And yes, speaking of community, nabalitaan ka na naman, may pinatayong pinatayong mall dun sa lugar namin na para bang, wow, parang hindi tayo hirap sa mga kahit tricycle man lang, mga truck pag nagpapalengke. Na para bang, wow, talaga ba? Really ba? Oo naman talaga. Akala mo ang daming daanan para makapunta ka lang mall na parang, oo sige mall. Parang nung isa ngang mall na tinayo binaha-baha din, eh. As in bumabaha sa loob ng mall, eh, may tumutulo, 'di ba? Parang hindi 'yan yung kailangan ng mga tao, ang kailangan ng tao trabaho. Mismong trabaho sa city niyo para yung mga tao sa city niyo hindi na nagpupunta ng ano, Taguig, Makati, BGC, na kung saang-saang lugar. Hindi establishment ang magpapatunay ng ano, Marangyana na yung gantong lugar, hindi. Kasi ginamit na yun ng mga previous administration, mga infrastructures, mga build projects na yan, ng ganito, ganyan. And even yung mga nangyari sa climate, 'di ba? Which is sad, ang daming na yun nga, yung daming nabiktima ng calamity, ganyan. Pero naging mas challenging pa kasi may mga pinatong yung condominium sa certain areas, yung imbis na yung natural ano natin, yung ecosystem, yung Sierra Madre ganyan napoprotect yung ano, hindi, ano bang ginawa? Yung tao nag-decide din yung mga tao na ano, kung sino man yung mga taong involved dun na magtayo ng gantong business, ganyan. Hindi ba yung perspective na ang sinasabi ko is that kung hindi mo alam yung nangyayari sa community mo, how can you say na um, hindi ka parte ng problem? Kasi it will be ironic. I would say, it will be ironic for you to demand change if you are not participating on contributing kahit sa little effort to make change. Contribute. Kasi yun yung first thing na magagawa mo kung ano yung nangyayari sa community, alam mo, at hindi ka lang nananahimik about it. And especially, start ka sa conversation sa magulang, sa mga friends mo, sa mga taong nakakasalamuha mo, sa mga nakakasama mo sa public transpo. Kasi at the end of the day, sino ba ang makapagbabago?
siya din, parte siya, boboto rin siya. So, kung hindi natin ma-influence, para siyang um, domino effect. Kung hindi natin sila ma-influence na humanay sa side natin, wala eh. Yeah, at the end of the day, nasa kanila pa rin yung desisyon na yun. Nasa kanila pa din yung um, desisyon na bumoto. Pero kung mako-contribute man natin yung change ng perspective nila, hindi ba mas better yun? Or parang may higher tendency for us to change Pilipinas! Para pakat this ever din na, ang gulo ng ano ko, no? Ang gulo ng thoughts ko, no? Naalala ko nga si Katriona yung nakaraan kasi ngayon sa rally na, Pilipinas! Kasi totoo yung sinasabi niya na hanggang kailan pa natin ma-experience yung ano, hanggang kailan pa natin ma-experience yung mga ganong bagay. And yeah, ang sad. Sobrang sad 'pag ni-realize mo na, um, gano'n na yung nangyayari. Hindi ko alam kung nalu-lost ba ako sa ano ko or like moment of silence para sa mga mga grabe 'pag na-realize mo yung parang, wait, oh my gosh, ang dami nangyayari sa ano, ang daming nangyayari na alam mo yun, na parang ang sad na, ano kaya puwede kong gawin? Pero, yan siguro itong ginagawa ko parang ano lang 'to, eh, sobrang katiting lang nito, eh, nakukulangan pa ako sa ginagawa ko. Pero yeah, perspective is everything. And this Christmas nakakaano 'no, well, just to make things light, puwede ba mag-sway tayo sa ano, Pasko sa Pinas core? 'Wag na tayo dun sa mga seryoso na mga Noche Buena, ₱500, hindi. 'Di ba yung mga pagkain ang dami yung mga klase-klase ng pagkain. Ang nakakatuwa sa Pasko sa Pilipinas is yung kunwari, nagluto si gan'to ng ano, si ate ano, Maribel, yung binigay ni gan'to, yung gano'n, ang cute kaya nun. Yung kunwari galing ng ano, yung biglang may kakaibang plato pala sa ano niyo, sa lamesa niyo, ibang handa. Tas siyempre undeniably mako-compare yung lasa, ganyan. Pero kakainin mo pa rin. Tapos yung mga pagkain na yung mga handa niyo hanggang New Year na umaabot pa din siya kasi ano, init-init na nakailang init na yung, um, pansit or spaghetti, parang yung tinatae mo pare-parehas na lang siya na gano'n na lang ang kinakain mong pagkain. Tas ang nami-miss ko pa is yung mga seasonal na pagkain, yung mga puto bumbong, ganyan. Oh my gosh, hindi ko alam kung lagi yung available sa mga certain places pero like puto bumbong, ano pa ba yung mga biko-biko, ganyan. Hala, ang sarap sobra, nakaka-miss naman talaga naman, napaka-OA pero like wala pa akong nata-try na puto bumbong dito. Yung mga kutsinta, puto na-try may mga ganito, may mga ganyan dito. And isa pa sa tatandaan ko Pasko sa Pinas, yung caroling 'te. Oh my gosh, let's talk about caroling. Let's talk about freaking caroling, baby. Caroling 'te, sobrang core memory nito as batang ka na lumaki, literal na may time para nagtago ako sa kanal para lang hindi ako mahuli sa bagsak, ganyan. Wow, talaga naman sobrang proven na batang kanal siya. Hindi, ganun siya caroling pinaghahandaan siya. Caroling instrument, let's talk about instrument, yung instrument na alam mo yung tambol ta's lalagyan mo lang ng plastic labo or plastic yung yung pinag pinaglagyan ng mga sibuyas, ganyan. Basta may mga colored ones, yung mga may red, blue, ganyan. Tapos lalagyan mo ng rubber. Ang inaano nila doon is, ang ginagamit doon is yung malalaking latang gatas, yung mga pangmayaman lang, yung mga nakakalata talaga. Kung hindi lata ng gatas, mga lata ng sardinas, yung malalaking ganon, yung mga ganon na kalalaki na lata, tapos tatanggalin yung iba, yung isang side nun or yung both ends, yung 'di ba siyempre 'pag binuksan mo siya, yung bottom na ata tatanggalin parang cylinder na lang siya. Tapos lalagyan mo ng, um, plastic, tapos lalagyan mo ng rubber band, tapos tingting or yung tingting may tela din tapos rubber band, gagawing drums para sa caroling. Tapos isa pa na eto na uso-uso na lang din nito, may mga budget na yung beatbox na ginagamit pang caroling, tapos mga shingalinga ano bang tawag yung musical instrument na yun? Oh my gosh, ang dami meron pa. Kahit lata nga ano nga, eh, anong tawag dito?
Um, yung mga kaldero ganyan ginagamit yung dati, oh my gosh. And I'm saying this kasi isa yun sa nami-miss ko. Yes, winter ngayon, pero wala kasing gano'n dito. Walang ganito na nag-iingay, nangangaroling. Ang big thing talaga sa kanila is yung Halloween. Kaya nga sinulit ko din yung Halloween weekend nung nakaraan. Halloween yung ano nila dito, pero sobrang nakaka-miss yung gano'n, yung caroling, and member din be, member 'to nung, "Ay that all of us sa Pasko ng Pinas, daba-daba ay daba-daba-dab ang kaligayahan ating malaupas di alintana kung walang pera, 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 pera." Gumagano'n-gano'n pa kami, pera, pera, parang ibigay-bigay niyo na yung pera, pera, pera. Oh my gosh, nakaka-miss yun. Tapos after ng caroling, paghahatian niyo, ilalatag niyo talaga yung mga, na-accumulate. Wow, naipon yung pera na mga barya, mapa-20 ganyan. Natatandaan ko parang siguro pinakamataas na nakuha ko nun is 150 each, parang gano'n. Mga gano'n. Hindi, parang mga gano'n yung, um, ranges ng each namin. Kasi imagine kung ilan kami sa squad, ilan kayo sa circle niyo. Ang dami na nun, 9 or 8, tas, ang dami, oh my gosh, ang dami, madami na din pala yun kasi pinupuntahan talaga namin nun mga teacher namin ganyan, or family, kakilala ng family ng ganito, mga family namin nagbibigay ng 100. Tapos yun nga, going back to Honolulu just to get that lumawi-awi, awi-awi. Wa Hindi, going back nga yun sa caroling ganyan. Ang laki na pala ng pera na yun kapag inisip mo ang dami na-accumulate na pera, tas ilan kayo, oh my gosh. Isa pa sa Pasko sa Pinas core is yung mga Christmas party. Hala, oh my gosh. Alam niyo ba, every time na nagde-dress up ako ngayon, isa 'to sa nakaka-grateful ako. Kasi parang natatandaan ko makakadamit lang talaga ako ng maayos kapag Christmas party. Alam mo yung paghahandaan mo talaga yung susuotin mo ng Christmas party na, ay kailangan for the bugs yung susuotin mo. Kasi siyempre once in a year ka lang makakaganon, makakaganon ng outfit, eh. So, wala na, ang galing, wala lang, grateful lang ako dun. Wala, nakakaano 'di ba, kasi 'pag Christmas party lagi natatandaan ko pa, medyo medyo nakakaangat-angat na kami nun. Tapos nakakabili na sa Tiangge, yung sa Tiangge sa mall, gano'n. Hindi talaga yung sa mga stall sa mall, sa loob ng mall. Tatandaan ko pa parang counted na yung suot ko no'n ng Christmas party as Christmas gift kasi gano'n lang yung afford namin no'n. Gano'n lang yung, kung ano yung outfit ko nung Christmas party, yun na yung gift sa'kin dati. Ta's makaka-exchange gift, nakakatanggap lang din ako before ng gift sa exchange gift. Speaking of exchange gift, yung mga exchange gift na alam mo yung paulit-ulit na lang na mugs, gano'n, yun, may mga ano pa, may mga limit pa ng, um, amount. For example, dati siyempre mga student, pinakamataas na 50, ganyan. Tatandaan kong natanggap ko last na exchange gift, natatandaan ko grade 6 is unan. Napaka-OA ng unan, parang hindi ko na parang ang hirap hulaan yung balot niyan. Parang napaka-imposible na hindi ko mahulaan yung balot niyan. Isa pa dati 'di ba 'pag nagkabunutan, oh my gosh, core memory nito, Pasko, oh my gosh, core memory nitong kinder, natatandaan ko, parang natanggap ko sa exchange gift is ano, siyempre kinder, ano bang taon nun, mga 2006, 'di pa naman gano'n ka ano talaga, open yung mga tao sa idea of, um, let's just say different pa yung view nila sa genders and all. So, ang natanggap ko nun parang pambabae, 'di ba? Nile-label pa rin yung mga dati nile-label pa yung mga bagay pambabae, panlalaki, ganyan. Girl, ngayon at 2025, which is 2026 na, in the next few weeks, 'di ba? Wala namang gano'n, as long as bagay siya, eh. Kaya nga technically parang grammar wise, it yung tawag dun, 'di ba? So, bagay siya, so wala siyang gender. Anyway, ang tawag dito, natatandaan ko nung kinder, parang tanggap ko nun, ano ba yun, color, ay, bumoboses si background pala 'to ng ano, tawag dito, ang natatandaan ko nun parang hindi ko alam kung design lang siya na Barbie or hindi siya Barbie, Barbie, Hindi, Gnarly pala yun. Hindi, parang basta
something siya na pambabae na tatandaan ko. Tapos ang natanggap naman nung isang classmate ko nun nung grade 1 is panglalaki. So, tapos ang ginawa is pinag-switch na lang kami. And yung mga gano'ng certain cases, 'di ba nangyayari din yung sa Christmas party kapag yung nabunot mo is yung hindi gender neutral yung ano, not unless requested talaga siya. Tapos yung katulad ng ginawa ng senior high school namin na yung wish list mo na lang, gano'n. Yung wish list mo yung matatanggap mo within certain budget pa rin. Pero anyway, nakakamiss yung gano'n, yung exchange gift during Christmas party. Isa pa, alam mo yung speaking of Christmas party, yung ano pala, yung mga upuan na nakaganon, yung nakaganon siya, gets mo na kaagad kapag Christmas party days siya, kapag yung, ito naman si Bay, parang, gets mo na agad yung pag hindi siya serious klase, ganyan. Kapag yung mga upuan is naka-gano'n na, ano bang shape yun? Basta parang nakakanto na siya. Sobrang Christmas party core nun. Tapos, oh my gosh, isa pa sa Christmas party details is yung mga performance. Yung, natatandaan ko pa grade 6. Sabi ko sa inyo, ano, bata pa lang si performer na siya eh. Kahit kinder may picture pa nga ako na nasa harap ako. Ako talaga yung harap, tapos nakaganon pa ako na para bang, "Huy, umayos kayo." Hindi ako nakatingin. Nakalingon pa ako kung nakapwesto na ba sila. Sobrang papansin. Anyway, yung Christmas party ko nga, yung mga performance na tatanda ko, yung Apologies, "It's too late." Natatandaan ko ba, pinaktis pa namin, nagpa-choreo pa kami nun. Tapos, yung, yung ginamit pa namin na CD nun, yes, CD pa uso nun, pinapa-burn pa siya. Parang, ang bayad pa nun siguro mga nasa 20, ganyan. Tapos mag-aabagan kami, lima-lima, kasi kasama na yung choreography fee nun, ganyan. Oh my gosh. Mga party games during Christmas party, pag yung mga paper, yung pagkakasyahin yung ganyan, yung kayong dalawa partner kayo tapos pagkakasyahin yung sarili, bubuhatin yung isa. Oh my gosh! Hala, nakakamiss yung mga um, ganong event, lalo ewan ko, hindi na kasi ginawa yun dati eh. Nung college wala naman, ano na parang party-party na lang. Oh my gosh, isa yun sa nakakamiss na Christmas party. Hindi kasi sila naggaganon-ganon dito na parang ano 'to, nakakapanibago naman. Ano pa bang Pasko sa Pinas ko? Oh my gosh, can we just say iba talaga yung traffic din. Alam niyo, 'di ba nakakausap ko yung mga friends ko, talaga yung mga close friends ko na often talk with. Tapos tinatanong nila, "Kaya uwi ka na, ganito, ganyan," para ano, yes, gets ko naman yung ganyan. Pero iniisip ko nga kung uuwi din, wow, sobrang personal nito. Iniisip ko, kung uuwi ako parang hindi possible naman siguro kung since winter ganyan, para lang makaligtas ako ng winter, para masaya kasi magpasko sa Pinas eh. Pero iniisip ko sobrang traffic na din siguro. 'Di ba iba yung traffic kapag ano, iba yung traffic kapag holidays, na parang, wow, nasa labas lahat talaga yung mga tao, na parang ang yayaman natin guys, na parang galang-gala, Uy, oh my gosh, isa pa sa Christmas party ko, 'di ba, parang ewan ko, event talaga sa'min, achievement sa'min dati kapag after Christmas party, yung maglalakad kayo sa mall na parang, wow! Na parang, ano 'to 'te, may mga representative kayo ng section niyo sa mall. 'Di ba parang ewan ko kung thing yun sa inyo before, na kapag after Christmas party gagala kayo, pupunta kayo ng mall. Hala, ang saya ang dami ko pala na-experience na bagay, ang saya, buti na lang outgoing ako ever since. Ang saya na tapos mag-aano, bibili kayo ng ano lang, ganito lang, as in maglalakad lang, kasi nga yun nga inisip ko, siyempre go ako nun kasi yun nga yung damit mo minsan ka lang makaganon, 'di ba? Irarampa mo talaga yung ganong outfit mo, minsan ka lang, once a year ka lang makakapag-ganon eh. Ano pa bang Pasko sa Pinas core? Oh my gosh, isa. On a serious, wow, serious naman, Simbang Gabi. Yes.
may entry ako diyan, Simbang Gabi. Oh my gosh, Simbang Gabi. Isa sa mga ano 'di ba, yung mga simbang tabi lang, yung mga naghihintay lang ng maghawak kamay sa prayer, sa certain song ng prayer, ganyan. Tapos yung mga kunwari binubuo yung simbang gabi kasi 'di ba may mga ewan ko kung ilang mass ba yun, nakalimutan ko na rin. Parang it's been a while since nakapagsimba talaga naman. Yung binubuo yung mass, ganyan, natatandaan ko pa dati ang wish ko dun. 'Di ba kasi ang purpose nun is kapag nabuo mo yung, mass na yun, magkakatotoo yung wish mo. Ngayon ang winish ko nun dati, natatandaan ko bata pa ako, ang winish ko makasama sa field trip. As in, sobrang sabi ko, "Bubuuhin ko 'tong ano na 'to, December 'to, bubuuhin ko 'to. Gusto ko sumama ng field trip. Eto lang yung pagpe-pray ko, Lord sana makasama ko ng field." Sabi ko sa inyo, oh my God, sabi ko sa inyo, mga kina-caption ko or like sinasabi ko sa mga friends ko na hindi hindi ako gano'n ka-ano, sa material na bagay. Mas more of experience talaga yung iwi-wish ko. Kung papapiliin ako ng kunwari sa ganitong point ng, regalo or out of town, gano'n. Anyway, ba't ko ba nabanggit 'yun? Kasi nga 'yun nga, yung simbang gabi. Oh my gosh, nakaka-miss din 'yun. Tas, minsan pa nalilito pa ako kung magsisimbang gabi. Pinag-iisipan ko 'yan dati, pinag-iisipan ko kung magsisimbang gabi ba ako or mangangaroling ako. Kasi siyempre ayoko naman, kaya ang ginagawa ko yung simbang gabi na madaling araw, yun yung ginagawa ko para kapag gabi, caroling kami. O 'di ba naka-schedule siya. He knows his life. Parang his routine niya talaga yun. Oh my gosh, ano pa ba kung Pasko sa Pinas? Score, simbang gabi, ano pa hindi ko na caroling, ano pa ba yung mas ano sa Pasko? Tugtugan be. Hindi ko alam kung uso yun dati sa inyo kapag ano, kapag yung parang may mga event-event sa labas ng ano niyo, iba yung ingay talaga, 'no, yung tsaka isa sa nilo-look forward tuwing Christmas, o yeah, 'pag December na is yung klima. Yes, kasi 'di ba mas malamig kapag December, parang nilo-look forward din kasi yes, December na mararamdaman mo, December na, ay malapit na Pasko kapag malamig na, eh. Well, actually, parang September pa lang. Basta 'pag nag-bare months pa lang, ang o-OA na natin mag-celebrate ng Pasko pala, 'no? Gano'n pala yung Pasko, oo nga, gano'n yung Pasko sa Pilipinas, September pa lang. May mga nag-aano na ata, nagde-decorate na. Kahit yung mga malls, may mga ano na, may mga nagde-decorate na sa mall ng nilalagyan na ng Christmas, may mall nga dati sa'min parang 'di na tinanggal yung Christmas light, parang araw-araw Pasko, ano 'to? Hala, ang saya. Oh my gosh. Nakaka-miss pala yung gano'ng core. And I'm saying this as core kasi, girl, I know my core. I know my core. I know my freaking core. Kung papapiliin din ako na experience yung Christmas, parang feeling ko gusto ko siya experience twice. Wow, pwede ba yun? Lord, pwede ba yun? Pwede ba yun? Para, yun nga nabanggit ko kung uuwi din. Siguro, kung if given the chance, nasa ganong um, time din. Kasi, this is me saying na i-enjoy lang din yung mga ganong bagay. Kasi iba-iba yung core nating, wow, mga kababayan. Iba-iba yung, ibang-iba yung core nating Filipino, mapa-humor man, Pasko man. Iba yung oomph eh. Wow, iba yung oomph. Iba yung dating talaga kapag core mo siya, hahanap-hanapin mo siya. So, yeah, ewan ko, feeling ko wala naman ako na-miss na um, Pasko sa Pinas core na naisip ko. Yeah, I guess that's it. Para lang tayo nag-hangout ng ano, bilang ano babalutin. Oh my gosh, Sharon! Ay, isa pa pala yun, Sharon. Balutin mo ako. Di ba yung pag may mga event, pag mga celebration sa mga sa mga kanya-kanyang bagay, hindi mo mawala yung mga balot-balot niyan, di ba? Anyway, yun lang naman. Wala na, nag-spark lang talaga yung idea na yun. Anyway, I'll see you guys next time. Ano naman kaya yung pag-uusapan natin next time? Siguro mga pa-New Year na to? Pero parang na-touch up ko na rin yung idea na yun.
New Year's resolution or sa previous episode. Anyway, I hope you enjoyed this video and I'll see you guys on the next episode, on my next yapping session. Yes. Bye bye.